Alright mga kababayan, kamusta po kayong lahat? At ito pong muli, welcome sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Shout out po lahat sa inyo. May God bless us all. May God bless our country, the Philippines, and may God bless and protect the Marcos administration from the forces of propeta ng kadiliman and their minions. Okay, so pag-usapan natin saglit itong si Camille Villar at si Imee Manotoc na pareho pong inendorso ng propeta ng kadiliman na walang iba kundi si Sara Pusit Ursula Duterte. Okay, kasi po mukhang si Camille Villar yari sa Comelec, mga kababayan. Kasi po ayon po dito sa GMA News Online, Comelec orders Camille Villar to explain alleged vote buying incident in Cavite. Kasi po sa unang balita, yung ugong na bibigyan ng show cause order si Camille Villar na siya pong senatorial candidate ng Alyansa at ni Pusit. Ito po yung taong talagang totoong namamangka sa dalawang ilog. Walang pinipili, basta ang mahalaga sa kanya ay manalo siya. Sabi niya sa kanyang sarili, ako ay Uniteam. Ayun pala yun. Yun ang very essence ng Uniteam, si Camille Villar. Walang delikadesa, mga kababayan. So, yung ugong-ugong po, nabibigyan siya ng show cause order ng Comelec. Kasi po, meron isang netizen na nag-upload ng video noong February, I believe, 16? In-upload daw po di umano yung video na kung saan sa isang lugar sa Cavite, yung mga LGU doon ay may parapol, cash raffle. Nasa entablado si Camille Villar. Pero ang sagot po nila dyan, sabi nila, hindi pa naman campaign period, di umano yung event na iyon. Kasi po, ang campaign period nag-start ng February 11. So, ayun yung parang paunang sinasabi ni Camille Villar. Pero, with siguro courtesy and proper procedure, pinadalan pa rin po siya ng show cause order at pinagpapaliwanag siya doon sa incidenteng vote buying dyan po sa Cavite. Ito po ang sabi. The Commission on Election has directed senatorial candidate Camille Villar to respond to allegations of vote buying at an event she attended to Imus, Cavite in February. Comelec Executive Director Attorney Teopisto Elnas Jr., head of the Committee on Contra Bigay, required Villar to explain within 3 days of receipt of the show cause order why a complaint for election offense and or petition for disqualification should not be filed against her. Ito po, mga kababayan, iba po ito sa kaso ni Attorney Christian Sia na tumatakbong congressman ng Lone District ng Pasig. Kasi po yung kay Attorney Christian Sia na violate niya po yung resolution ng Comelec number 11116. Yung po yung discrimination against yung mga PWD, mga single mom, mga ganyan, mga naging discriminatory siya. Kaya ngayon, pinailan siya ng DQ ng Comelec pero ibang iba yung namamahala doon. Mukhang babae po yun Nag-file na po ang Comelec laban kay Attorney Sia ng DQ. Ito naman kay Villar, iba rin po ito kasi iba po yung director dito sa committee ng Contra Bigay o Contra Vote Buying. Si Attorney Teopisto Elnas Jr. So tama naman ito, tamang procedure ito kasi may allegedly, may nag-a-allege na mukhang nagbo-vote buying si Camille Villar. Tama lang naman na aksyonan ito para wala pong masabi ang mga netizens na may pinapaboran ang Comelec. Siguro, maipagtatanggol ni Camille Villar yan o di kaya, maybe, hindi natin alam.
bilyar po yan. Ma-impluwensya po yan. Mayaman po yan. At take note, yung nanay niyan, si Cynthia Villar. So, for procedural process or due process, dapat po itong gawin ng COMELEC. Ito po kasi yung sinasabi ko sa inyo kanina, babasahin ko lang. The video was posted on February 16, but ELNAS said the anti-vote buying committee is still investigation if the event occurred during the campaign period. Remember, February 11 yung campaign period, in-upload ng February 16. Villar has denied the allegation, saying the event happened on February 9, which is 2 days prior to the campaign period, which was way before, sabi niya, quote, I vehemently deny any allegations or insinuation of vote buying or commission of any election offense for that matter. I am confident that the COMELEC will clear my name of these wrongful allegations upon hearing my side of the matter. O sige, ipaliwanag mo maigi kung bakit hindi ka kinakailangan filean ng DQ. Kasi, alam nyo, mga kababayan, tulad ko, ano ang magiging insinuation ko? Siyempre, dedepensa dyan si Camille Villar. Aside from that, hindi nyo maaalis, Villar yan. Ma-impluensya. Bilyonaryo ang pamilya niyan. So, iisipin ng iba, wag sana po sanang magalit sa akin si Miss Camille Villar dito. Iisipin ng iba, siyempre, baka brasuhin, baka impluensyahan, pero dapat ang COMELEC dito tulad ni Attorney ELNAS, no? Dapat maging fair ka. Huwag kang pa-impluensya lalong-lalo na doon sa nanay na senator. Yan po yung pinaka-feisty. Nakita niyo naman ang ugali ni Cynthia Villar, lalo na yung mga videos na nag-surface. Mala diktador po dating yan Matapang sa matapang, pero minsan wala sa lugar yung tapang Biruin mo parang nang aapi na ng kapwa. So, pasensya naman po kay Miss Camille Villar kung may insinuation, hindi mo maiwasang mag-isip ng kung ano ang mamamayang Pilipino kasi ang kayo po ay siyempre kilala na mayayaman. Hindi maiiwasan na baka naman kakausapin na lang ang COMELEC niyan. Pero ang COMELEC ginagawa ang tamang proseso. May naglabas ng video, kailangang imbestigahan, kailangan padalan ng show cause order si Miss Camille Villar, 'di ba? Para naman po walang masabi yung iba na pinadala ng show cause order ng COMELEC tungkol sa mga iba't ibang mga issues na kailangang kinasangkutan. So ako po, pabor po ako diyan. Tama yan, yan po ang fairness. Ang tanong kung tama ba ang lalabas na desisyon base sa investigasyon. Sana walang alam nyo na, baka naman, yari na ang buto-buto. Parang ganun lang po. Hindi naman maaalis yan sa isipan ng mamamayang Pilipino because of the name Villar. Pasensya naman po sa mga Villar natural lang po yun mag-isip ng ang mga taong bayan. Okay? Sa ibang balita po, ganun din ang sinasabi ni Camille, sa ibang balita na she vehemently denied a wrongdoing. Okay, tingnan natin kung ano po ang kalalabasan ng investigasyon ng COMELEC sa komite ni Attorney Teopisto ELNAS Jr. ng Komite Kontra Bigay. Okay, so pasok naman tayo dito sa inyong favorite na senadora, yung kapartner po ng propeta ng kadiliman, yung other half ni Sara Putit Ursula Duterte na si Senator Amy Manotoc. Kasi itong si Senator Amy Manotoc ay galit na galit, dismayado po siya sa desisyon ng Senado, lalong-lalo na sa pamumuno ni Senate President Chis Escudero, na patawan lamang ng 2 days na detention si yung Ambassador Lacanilao, si Marcos Lacanilao. Di ba naalala nyo, pinakontempt ni Amy Manotoc, pero hindi pinirmahan ni Chis Escudero yung request kasi sabi niya, I have not read, I have not seen the request, pero binibira nyo na ako, minidya publicity nyo na ako, na sinasabi nyo na bias ako. Sinasabi pa ni Amy Manotoc na wala naman sa rules natin na mag-show cause order, bakit ka magbibigay?
O ayun, pero kalaunan, nagdesisyon po itong Senate President na contempt ka, 2 days detention. Pero nagngingit-ngit pa rin, nag-aalburuto pa rin ang bitter na isang miyembro ng prinsesa ng kadiliman. Sabi po dyan sa GMA News, Imee, Islam's Lacanilao's favored 2-day detention in Senate. O yun. Binatikos niya po ng binatikos, mga kababayan. Ang sabi niya pa dito, that the latter, si Marcos Lacanilao, was favored by the powers that be. Meron daw pabor doon sa mga makapangyarihan. Sino yun? Si Chis Escudero? Si Pangulong Marcos na kapatid mo? Patunayan mo. Hindi yung you are insinuating. Ito ang mahirap kay Imee Manotoc, kay Sara Putit, Ursula Duterte, na mga mahilig silang mag-insinuate. They love to give you a dirty politics. They love to create a narrative na sila lang ang magaling at yung binabatikos nila ay mga masasamang tao, mga mali ang mga desisyon. Feeling nila silang dalawang power pop girls lang ang magaling. Nek-nek ninyo. Wala nga kayong mapatunayan eh. Diba? Marcos was reacting to Senate President Francis Escudero's detention order which provided Lacanilao will remain in the custody of the Senate for a period not exceeding 2 days. Quote, Lacanilao should have been detained immediately since the rules do not even mention a need for a show cause order. O, diba? Binabatikos niya yung desisyon ni SP. Di ikaw na lang ang mag-Senate President. Pag nanalo kang Senador, itong May 12 election, ikaw na kaya ang maging Senate President. Para lagi mong kontrahin, walang maipasang batas. Walang maipasang batas ang Kongreso. Huwag mo nang tulungan ng kapatid mo kasi gusto mo naman talagang pabagsakin ng kapatid mo eh. Kasi ang gusto mo lang protektahan yung imahe ng tatay mo. Pero yung imahe ng kapatid mo, ayaw mo kasi bakit? Inggitera ka eh, bitter ka eh, kasi mas nauungusan ka ng Pangulong Bongbong Marcos namin. No? Ganyan po eh, halatang inggitera ang babali ng Imee Manotoc. However, instead of immediate detention, Lacanilao was given 11 days before he was eventually ordered to be detained. In contrast, it took the administration who only several hours to arrest and whisk FPRRD out of the country. So tingnan nyo, ang layo naman ng koneksyon nito sa dati ninyong Pangulong Digong na nakahiga doon sa dahig. Talagang biniblame niya ang Marcos administration na ilang oras lang daw at inaresto na at ibinigay sa foreign entity ang kanyang tatay Digong. Iba naman itong kaso ni Lacanilao. Contempt order lang naman eh. Si Digong, arrest order. Malaki po ang pinagkakaiba nun. Lahat na lang i-relate kay Digong. Yung Digong nga nananahimik na lang doon eh. Tanggap niya na ang kanyang kasasapitan. Kayo gamit na gamit nyo pa rin. Di ang gawin mo, since your hearing is called in aid of legislation, why not legislate? Para naman matulungan, maisalba yung mga gagawin pang tulad kay Digong. Tulad ni Bato, tulad ng mga ilang cohorts ni Digong. Protektahan mo. Diba? Kaya ka nga nag-in aid of legislation, katok ka pala eh. Furthermore, to add insult to injury, Lacanilao is to be detained for only 2 days, while ordinary people are locked up until they purge themselves of the contempt. As sanctioned by Section 18, Resolution number 50 of 2010, as amended, Lacanilao is given an even so gentle slap on the wrist. Bakit? Yung mga na-detain ba ng iba nasa executive branch? Diba? Sino ba yung mga na-detain? Yun ang mga tao na talagang nagsinungaling. Talagang na-contempt sila dahil natagpo ang mga sinungaling sila. Diba meron kayong separation of powers? Executive Department, Legislative and Judiciary? Baka hindi mo alam ang usapan ni Escudero bakit pina-attend pa ang mga ito. Kaya nga sabi ni Secretary Crispin Remulla, kaya po ayaw naming umattend dito dahil kami ay mabubuli. Hindi nyo alam yung limitation ninyo, hindi nyo alam yung sakop ninyo. Apparently, the rules only apply to ordinary people and not to people like Lacanilao who is favored by the powers that be. O bakit ikaw? Bakit hindi mo subukan utusan si Bato pumunta sa Quadcom para malaman natin? Para malaman natin. Diba? Anong sinasagot ni Bato? Parliamentary courtesy. Inimbok na nga yung executive privilege, ayaw nyo pa ring galangin eh. O diba? O sino ngayon ang may powers that be?
Sino ngayon ang may powers that be? Di ba kayo? Power trip kayo eh. O ngayon, nagngingit-ngit ka. Di ba? Andi ang sisihin mo. Ang sisihin mo, yung kapwa mo nasa legislative branch. Sino? Si SP Escudero. Di ba? Bakit? Kung diniktahan si Escudero, and then therefore, oust him out. Tanggalin nyo siya as Senate President. Kung alam nyo dinidiktahan siya ng Pangulo ng executive branch, therefore, there's no more balance of power. There's no more equality. There's no co-equal branch of government. Kasi nagpapasulsul na siya. Tanungin nyo si Escudero. Bakit ganun ang desisyon ni Escudero? Hindi yung ina-actuate nyo palagi sa gobyernong Marcos. Kayo yan eh. Senate President ninyo, kayo ang nagluklok sa kanya, tapos gagawin nyo, ibabaling nyo sa Presidente Marcos. Katok ka pala eh. Diba? Animal ka eh. Lahat na lang ng kasalanan ng inyong branch, ang presidente ang may kasalanan. Di ba nga co-equal branch? Anong pakialam ng presidente dyan? Si Escudero ang nagdesisyon. Tanongin mo si Escudero. Anak naman ng show pa oh. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.